working according to the vision to change the age, mga iso. Gikan ako ganina nga, ang panahon na ito karon, panahon sa grasya. Ini ang panahon sa iglesia, mga iso. Karong panahon na, panahon pa nga, mulisok sa Ginoo, ang mga makasasala, hindi ko na masangyang nila, lalo sa iglesia, panahon pa sa meeting, panahon pa sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, panahon pa sa small group meeting, panahon pa sa mga ikot. Pero humati ang panahon sa kiyarian, wala na inani, mga iso. Karoon nga panahon, atong i-treasure din ang panahon, mga iso. Pero hindi nga tama niya ang mensahe ni Brother James Liani. Ang pag-glow na nato sa pagbalik sa Ginoo. Hindi lang tama niya gusto na to ang balik na Ginoo. Masulban na tayo ng problema. Hindi, doon na itong ilongin sa masulod. Nga, ang atong pagkarayon karon, pag-glow nga musulod ang bagong panahon. Ang bagong panahon mo ang panahon sa kagalian, mga iso. Ini nga mensahe nagpakita nato nga kung saan nato pag kinabuhi nga dunay nga musunod sa mga sumanan nga ipakita ni Louis nga nagulagway sa Diyos Amahan. Nalabot nga musunod ni Daniel nga nagulagway sa Diyos Anak o musunod ni Job nga nagulagway sa Diyos Espiritu, mga iso. So this is the first meeting of the 7th annual feast in this year 2026, mga iso. Salamat sa Ginoo nga dunay tulo ka tao, si Louis, si Daniel o si Job nga nagiabuhi sa overcoming life, sa line of life. Dahil nagpabilin ba yun sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Diyos. Amen. For us to live a proper Christian life, we need to have a vision of this age. What is the vision of this age? It is Christ Himself coming to us as life to become, it is Christ coming to us as life for us to live Him as our life and our lives of life. Sunod nga gingharian na ikaroon, kung pa siya, maluluyon nga Diyos, sa panahon sa kay Louis, siya ang Diyos sa grasya, pero humana ni mga isoon, panahon sa gingharian, hindi na siya maluluyon nga Diyos, kundi may mo siya righteous judge, mga isoon. Ang gingharian sa Diyos, walay problema, natatali ni, pero karon, kung hindi ka makarbaho, mga isoon, hindi ka ganyan sa gingharian sa mga langit. Hindi ka mahiran niya, mga isoon. Ang righteous judge. Kung ang abogado dili kompleto sa ebidensya ng mao na prosecute na kaso, dili kita hukman ang sa tao. Di isa pa ang istorya nga kana siya mao gini nagpatay, kana siya mao gini nangawat. Pero kung dili kita ang ebidensya nga mo prosecute na tao, dili sa priso. Kung kita po nahimo man sa karon kasi nominal Christian sa Kristohano ta sa pangalan lang. Dengan yang sendiri divided Christians nga masturyahan na gamay masilod dayon maghatag ta pusay dunya inibalik sa Ginoo, mga iso. Nindot kayo ang opening words sa itong iso ni Brother James Lee. May tungod sa Ezekiel chapter 14 verse 14 and 20. Kaning tulo dito gikuha kaning general subject kaning si Louis, Daniel o Job, mga sumbalan sa pagkinabuhi sa kalaubong kinabuhi, diya sa linya sa kinabuhi, aron matuman ang pamatigayon sa Diyos. Let's go to Ezekiel chapter 14 verse 3. Si Ezekiel, mga isoon, niabot ang iyong pa niya, Son of man, these men have set up, Ezekiel 43. These men have set up their idols in their hearts and have put the stumbling block of their iniquity before their faces. Ang mga ansyano sa katawan sa Israel, niingon si Yupa, niadto siya dito ang Ezekiel nga, kining mga tawana, dunay mga Diyos sa ilang kasing-kasing. Ayun sa versikulo 4, niingon nga, therefore speak to them. So tingin sila,
Kanang ingon si Jehovah, each and every man of the house of Israel who sets up idols in his heart sets a stumbling block of iniquity before his face and go to the trumpet. Imagine mga igsoon, kung man si ano di ay, nay, mga Diyos-Diyos sa ilang kasing-kasing. Kung kita, nalintaan siya ano. Kumusta mga igsoon? Wala na ba yung Diyos-Diyos sa itong kasing-kasing? Siguro sa itong balay, wala na yung mga krus, wala na yung mga larawan. Pero kumusta mga igsoon ang atong kasing-kasing? Hello? Mga igsoon, kumusta ang atong kasing-kasing? Wala na ba yung Diyos-Diyos mga igsoon? Wala na ba yung tutang na mga kulay sa Diyos mga igsoon? Ingon ang mga revival, ay ngani! Ang atong kasing-kasing, ay ngani! Ang atong bahali, lahat ito atong kasing-kasing. Kumusta itong una-una? Mas inuwi na. Kumusta itong kasing-kasing mga igsoon? Mas inaas ng balay. Nasa itong trabaho. Nasa itong negosyo. O nasa itong pag-eskwela. Bisan kay ang mga ansyano sa katawan sa Israel, dunay mga tinaguan sa ilang kasing-kasing. Hatag yun nakapuli sa Diyos mga igsoon. Muna, sa versikulo 5, ingon na niya, this makes them strange to Jehovah. Sa Bisaya ng strange din. E-S-T-R-A-N-G-E-D. Strange. Muna, sa una, kaila tao, kung may stranger na kami, na kaila. Wala na kaila, si Jehovah nila. Walang isuko niya, sisikin nga, istoryahin na katawan sa Israel. Therefore, in verse 6, therefore say to the house of Israel, thus says the Lord Jehovah, repent and turn away from your idols. Brothers and sisters, repent! Mag-inulsol na! Repent for your idols! Wala na siguro tayo cross. Pintas cross yun, kaya mga isimbahan, cross, wala na siguro yung mga revolto na itong mga tibuhanan. Atong balay, wala na siguro yung mga larawan. Pero kumusta mga iso na atong kasing-kasing? Wala na ba yung Diyos-Diyos ni halin nyo? Wala na ba yung mga puni sa Diyos ni halin nyo? Inaalan na mag-inulsol mga iso. In verse 7, for each and every man of the house of Israel, all of the sojourners who sojourn in Israel, who separates himself from me, set up idols in his heart, and set a stumbling block of his iniquity before his face. Go to the prophet to inquire of him concerning me, I am Jehovah your God. Dayon, kung sa'y gusto sa Diyos, ani? Katulad lang ipuhat nga doon ay mga idol sila kasing-kasing. Naghimo sa ilang mga tao nga doon ay mga stumbling block tungkol sila iniquity. Ng mga isunday nga sigirang pulis maot pa. Dagan nila ingon kayo sa isigil nga ay stumbling block in their faces. Mga Kristohanon nga walay kalipay. Amen mga ison. Daghang mga tinaguan ang kasing-kasing. Inay kampunon mga ison, atong gituan ang kasing-kasing. Kailan mo detox mga ison, karang nagay, Diyos na ilang nga, hindi ka man yung ilang, mga wasawatan. Hindi ang kampunon, atong i-detox ang kasing-kasing. Hindi siguro mga tama ang termino. Wala mo itong nurse din, kung si tama ang termino. Pero, karoon mga ison, atong hinuan atong kasing-kasing. Atong pagkakaroon ng Ginoo, unsa ba yung mga butang ng mga puli nimo sa akong pagkabay mo nimo? Ang ako bang kalasig? Ang ako bang pagkawasiputon? Ang ako bang pagkamayo? Unsay mayo? Kay ato matalihog karon. Si Hob siguro okay dito ka Noah. Kay daghang di pangkuan. Daghang di panghukman. Kay mga tungod sa pagkanaot kayo, ang Diyos nag-andam paghukom para ang tanang tao sa yuta, wasawan. Pero dito ni Hob, mga iso, maayong tao si Hob. Gani sa tibok Biblia, si Hob ang pinakamayong tao. Pero sa tibok Biblia po, siya po ang pinakabig pag-antos. Ang
ang mga Diyos-Diyos sa atong kasing-kasing mga isip. Amen. Ngayon, unsa may gusto ni Jehovah sa Diyos ani? Nganong niadto man sa ito ni Ezekiel? Gusto niya katawan sa Israel mag-inulsol tungod ana mga butanga. Dahil iyang gisukit sa verse 13, sa man tingnan si Ezekiel. When a land sins against me by acting unfaithfully, and I stretch out my hand, iyang i-stretch ang kamot, over it and break its staff of bread, send a famine against it, and cut off and beast from it. Dili na yung isulod ang atong gitunan sa verse 14. Through these three men, layo kayo, kaning sinuwa, lahit nga panahon ang iuyan na eh. Naara sa Genesis, kung sa itong BC, marag 6,000 bots, yan din, so ito ay isang mga panahon na. So verse 14, those three men, Noah, Daniel, and Jehovah, were in the midst of it. They would deliver only their own souls by righteousness, declares the Lord Jehovah. Dini, isulod ang atong tunan ni, lima ka mensahe ni. So sinuwi, si Daniel o si Noah. Wala na sila gilungan o kanang karakter daw, kanang salida. Dili siya dumang karakter sa Bible. Kailahay ang ilang panahon mga ison. Pero dili sa Ezekiel 14, gisukip sa Diyos sa Panginoon ni Jehovah. Pag gisukip ni Jehovah sa Panginoon ni Ezekiel, nga these three men were in the midst of it. Mga tao na rin sila nga nagkinabuhi o overcoming life. Malaubong kinabuhi. Taliwala sa ilang lahi-lahi ka sitwasyon. Si Noe, isugo sa Diyos, magbubuhat o arka naa sa bukid. Isang buwanga, buwana nga. Naa sa bukid, init, white ulan. Ingon ang Diyos na magbuhat o arka kay iwas out may talang tao. Isang buwanga, mutuo nga, tuwa sa bukid. Pero ito si Noah. He lives an overcoming life. Si Daniel, nasa captivity ang iyang kinabuhi. Nasa Babylonia niya mga isuon. Mas dali unta nila mutuman, nilimukan ni sa tanan. Imagine dun mga isuon. Kung ikaw piniriso ka, okay, magsunod mo sa prisuhan. Daghan ang unahin mo. So mas maayo unta, kaya mo, duwi ang flow na sila dito. Kaya tulong ako siya, Daniel and his three friends. Pero they live an overcoming life. They are against the current of this age. Wala silang uyon sa sulong sa rin kalimutan na. But they are against mga ison. Dahil si poor, maayong tao, upright, pious man. Pero, ipasin natin ihapon sa Diyos mga ison. Amen. So, mga background na ito, ang buha niya itong kay pinasakay siya ba, nga kayo kay lahi-lahi nga panahonan, pero di usa siya sa usang outline mga ison. Amen. Sa Roman numeral 1, yung rin nga, sumbanan binato si Noe, Daniel o Bob mga ison. Rizal na sa kinabuhi ni Noe. Sa past morning revival na ito, ginata ang atong Diyos sa kaluoy. Ingon nga Diyos sa kaluoy, siya may nagluwas na ito. Ma-aplika na niyang attribute sa pagkakaluoy, kaya atong kinabuhi sa una. Dili man mag-match sa iyang grasya mga iso. So, siya na yung Diyos sa kaluoy. Pero kung Diyos na siya sa kaluoy, dili ta makabuhat alam niya. Lagi na alatag, lahi attributes niya. Iyon nga, Diyos nga grasya. Mawala lang sa Genesis 6:8, iyon na niya, Noah, find favor in the sight of Jehovah. Kaya na yung favor niya, mga iso, nagpasabot sa grasya. Amen, mga iso? Iyon na niya nga, nagpalaya, o ang kinabuhi o buwang kinuwi, kung sa kanako, mabuwang sa grasya, alang sa hulog ng mga tao. Ang grasya, mao ang kahulungang Kristo
nga paskan sa atong kabuhat nga nagbuha sa tanan sa sulod nato alam nato aron makapahimulos na. Kung wala ang grasya sa Diyos, dili makabuhat si Noe o arka dito sa bukid mga isod. Dagan pa kayo sa buzzers, dagan pa kayo mga silingan niya nga buwang yung gawa, no? Buhat-buhat o pangkot na alas bukid. Saan ko pagkulutaw na? Pero tungod di ay sa Diyos nga grasya nga gipaambit ang iyang kaugalingon adlaw o gabi dito ni Noe. Mao'y nagdasi ni Noe mga isod nga magbuhat o arka kay gusto sa Diyos hukman ang tibuok na arawan tungod sa iyang mga iniquities, mga datan na ipangbuhat mga isod. Mga isod, dili na. Namuhunok na sa Diyos ka Noe. Please charge battery. Oh, nalubat na. Dili, enough mga isod na muhunok na sa Diyos ka Noe. Inalan mo abanti ta sa pagpahimulos sa Diyos ingon nga grasya mga isod. Amen. Butang sa akong Please charge battery. kanang ka nindutan mga isod bakay ang arka niya nasa tulog ang dana. Dahil iyon sa Roman numeral 2, matag basa nato sa pagkunan baron, Please charge Holy battery. Bible baron, Biblia. Kinalan makita nato ang nagdumalang pananaw. Amen. Kanunay tulong sa Diyos nga buot niya ipaambit ang iyang kaugalingon dinhi nato. Amen. The basic structure of the Bible is the triune God. No power. Please Kung charge musunod ka, battery. lasa, wala ka balo asa ang gyanan, malakmit, mawala ka. Pero kung ano ka lasa, nakakay mapa, asa ka marulong, dili ka masaan mga iso. Dagang Kristiyanon karon nangasaang. Makabasa nga si Juan Bautista ng Bautismo Charge battery. ay baptist. Makabasa o mga iglesia sa Diyos, doon na iglesia sa Diyos. Parang Roma 16, iglesia ni Cristo. Kung dili nato makita ang nagdumalang pananawon sa tulo sa Diyos, kundi lakip na ang iyang pamatigayon ng Exon. May siguro rin mga kapityo, magtungkol na ba rin ilang reliyon kay dali na kaya tayo mga Exon? Magtungkol ng reliyon, mas lison pa mga kaysa magtungkol ng reliyon. Matawag Brazil ba? Dali na kayo mga Exon, nana kay ilang kabisikulo na yun. Mato ng arsip. Huwag na, listo na. Pero inana ba ang payuli sa Ginoo? Mga Exon, salamat kaayo sa Ginoo. Naata sa payuli sa Ginoo. Naapunta sa pulo usa nga Dios mga Exon. Sa Genesis 6, balik na itong tulong kaamang ba? Sa giina na ni Jehovah si Noe ang pagbuhat ng arkado. Dayon, dili sa Genesis chapter 6:16. Giina na siya nga make yourself unsa nga kahoy ang gamiton, make yourself an ark of copper. You shall make rooms in the ark, you shall cover it within and without with pitch. And this is how we will make it. Naniyo na magbuhat. The length of the ark, 300 cubits. Ang width, length 300 cubits. Width, 50 cubits. Height, 30 cubits. Dayon, you shall make an opening line for the ark. Dunay bintana. You shall place it with the top. Dayon, entrance. And inside, you shall make it with lower, second, and third stories. Patay mga isuod na ang atong dito na karon dili lang history ni Noah, history ni Daniel, history ni Job. Kung dili ipakita nini ang mensahe nga si Noe nagtimaan sa Diyos sa mga. Si Daniel nagtimaan sa Diyos
first floor, second floor, o third floor. Ipakita sa itong talamdan. Nga nagtimaan sa tumusang Diyos. Nadre na ito, number 3, Roman numeral 3, number 3. Nagtimaan sa tulusang Diyos, sigon sa pasinatinato niya, ang tulong kaandana sa arka. Gidalata sa Espiritu, magtitimanan sa ubos na andana. Oray una mga isor, sa diyang uliso sa Ginoo, dili man ta moingon nga. Liso sa man. Di ba? Wala amo kadung sa inyo ang pagdid pero sa mua. Ingnon mo tag liso sa Espiritu. Turn to your spirit. Exercise your spirit. Muna ang unang andana. Ikaduha, sa atong tigong. Di ba? Dili man ta moingon o aba ma. Lingkod yun nato. Di ako sa tusa. Di ako gikan sa portahan. Di sulod na to. Tingnan mo lang po, aba, mga Kristo. No one can come to the Father except through the Lord Jesus Christ. Una kita sa Espiritu, kaya posiso mo sa mga iso. Naninig ko na to, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Muna yung first floor. Gidala ka sa Espiritu, magitimanan sa ubos na dana. Nganto sana, amen. Initawag na sa mga sa Ginoo. Tindog dayon, ikaw ang ako. Alang sa pagdahay sa Ginoo, atong pantahon, ang hymn number. Human sa Espiritu ginalata, ngadto sa mga asana. Mga second floor ang mga isuod. Third floor. O ginalata sa anak, nga musaka sa sinatihan nato, ngadto sa mga kumagkanta. Tunay, breaking of bread. Mag-break of bread, nakaparte na tanan. Mga iso, atong katahon, ang hymn number, alam sa pagsimba sa man. Puman sana, makaadto ta sa amahan, mga iso. Dahil ka ng Ginoo. Ang tulong kaangang sa angka, mga iso, nagpakita niya sa tulong sa mga Diyos na nagpaambit sa iyang kinabuhi din natin. Ngayon, dini sa kadangin po mga iso, ay damgo sinibukang Rizal. Ini damgo mao ang great human image. Ini ang great human image na timaan sa human government. From Nimrod. Ilang Nimrod kataw nagbuhat sa turi sa Babil nga kung gusto tang maabot sa langit. Pero pag sa kaasagid kayo, kung na ba natin? Ako siguro ng churching dito, tanawag ito na ba? Nagbuhat ng turi sa Babil at makabot nyo sa langit para matutong din sa Diyos. Pero kihanugay sa Diyos. Una, dagan tayo pinulungan karon. May Chinese, may IT, Lumpong Pure, may Zia, may Americans, may Spanish, dagan may isod. Ihalugay. Sa lakton, kanang great human image from Nimrod to Antichrist. Wala, dahil ko ni, hindi ko kabisar. Nga, ako maling Hebrew. Doon ay head of gold, mauna ang unang first piece. Mananap. Una nga mananap, kamaw sinibukan isa, ulo. Ayun, ikaduha nga mananap, breast and arms of silver. Head of gold, breast and arms of silver. Nga nagtimaan sa second beast. Ngayon, ikatulong, kaning third beast, mao ang abdomen and thighs of roots. Nga nagtimaan sa Greece and Macedonian Empire. Ngayon, ikaupat, kaning legs of iron and feet, partly of clay. Dito kayo natiin, kaya katunga, clay, lapok. Lapok karon. Ugo kita ng lapok, pero ini ilan katunga lapok.
kaning great mountain. Pag umagsab-sab kaning great yung image, mahimo siya dako nga bukid nga nagtimaan sa iya umaabot nga gingalingan. Ay ko lang Ginoo. Mga pagkakot kita, magtuon man eh, magkasinabot ta. Ayun, ang last na ison, si Hope. Siguro nagtuon ta sa una nga ang mga dili nag-adjust nun mo'y batukan si Ginoo. Klaro kayo ang sala, pero kaning pagkamataro, tawhanong pagkamataro, dili kayo klaro. Pero ang linya sa kinabuhi, gikan sa kahoy sa kinabuhi. Ang linya sa kamatayon, gikan. Asa ba rin? Ang pag-ila, gikan sa kahoy sa pag-ila. Sa maayo. Maurang yawaan mga ison. Maayo o dautan. Nagtuo si Hope, upright siya, payo siya. Maayong tao. Ingon na, gani, ipapangmog siya na wala, hindi na mo kita parihaw niya tao karon. Maayong ta, post kaya sa Facebook na yan. Hindi na ta kaya kita parihaw. Pero, siya, idil niya po sa Ginoo mga ison. Gani, ang 36 sa kapitulo, ito si Brother Lee Murag, nasayang ra. Sige, dibati kay giingnan na siya mga amigo nga, ikaw, nakabuhat ko dautan. Marang yugman kasi ng Ginoo. Pero salamat sa Ginoo mga ison. Ingon siya sa kapitulo 42 sa Job. Nagkaunta ako muna na ang tao sa mga siguro. Job 42:5-6. Kuman sa 41 mga kapitulo. Ingon siya, I have heard of you by the hearing of the ear. Kaniadto na dungog rati ka sa akong itulungo. But now my eyes have seen you. Amen. Nakita ka na ako sa akong mga mata. Therefore, I abhor myself. Karon ginuod ko sa akong kaugalingon. Karon mga ison, ginuod ko sa akong kaugalingon. Mao na mga panaway ako. Mao na mga panaway bata. Basta dili pata doon sa akong kaugalingon, maka panaway bata sa uban. Kasulti pata. Siya lagi no. Basta dili pata doon sa akong kaugalingon. Daghan patang istorya sa uban. Pero Lord ko na kita sa mga galing, may mga mata nga. Ano ko, buwan na. Ikaw, pero ako ko ikaw. Pero, self-righteous gani ka. Ngayon ka, kamayo ka sa uban. Nagkagig ka ikaw sa uban. Pero ako, marinakan mo, naging na mga kabahong muntil, ipunit na rin ang ulod, balik sa muntil, kayo rin ka nga. Giluod ka sa imong kaugalingon. Mga iso, hindi na ito paabuton. Namuabot ang kahintang ni Job din na ito. Di na ito magulat na ulurun pa ang atong lawas. Ay na ito makaambo na atong kaugalingon wala ikahimutan sa Diyos. Amen. Naman si Pagiging Charge.